Hello guys! Magandang araw! Hi mo life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, kasama ko ulit si Wildlife TV. And ngayon, pag-uusapan natin yung napansin namin isa sa mga comments na bibigyan namin ng Isang comments. isang comment. Yan. Na bibigyan namin ng opinion or a point of view base sa sinasabi niya para malinaw Hello ang po sa lahat. lahat. Shout out. Now, pero bago natin na pag-usapan yung mismong comment na yon, anong masasabi mo muna, Wow Life, yung ipinapakitang suporta ni Roel para kay Rachel at yung nangyaring live niya kagabi? Ay, masasabi natin talaga na may malasakit siya kay Langga Rachel talaga, or hindi lang kay Langga Rachel, sa buong Morales na idamay-damay na natin. Andun na yung concern niya. Respeto at talagang Respeto. pagmamahal. At ando na yung, alam mo yung lately nga, nung this week, after nung naging open forum nila, actually 50-50, yung ibang mga comments ng ibang fans ay medyo tagilid sila para kay Rachel dahil sa naging sagot. So ano namang masasabi mo doon, Wow Live? Sa anong tanong? Yung yung napaisip sila doon sa sagot ni Rachel. Hindi kasi na naintindihan kung baga intindihin kasi ang buong pinto bago kayo mag-isip or yung iba nga nag-overthink na or nagdududa ng Langga Rachel. Hindi naman ganon. Kasi pagkakaintindi ko kasi doon, noong 17 pa lang siya, kasi napinto nga doon sa nakarang live ni Kalinga Prab na pwede pang mabago yung isip niya, nasagutin niya si Dodong Roel niya. Pero yun na nga, hindi niya maano kasi nga, pa lang siya, 17 pa siya, wala pa siya sa tamang edad or wala pa siyang 18. So, doon kasi yung doon yung bakit nagkwento siya ng ganun nung 17 pa lang siya. So, malamang, ibig sabihin, pagdating ng 18, malamang na masasagot na niya si Dodong Roel niya. Tingin mo, within this year, dahil mag-18 na talaga si Rachel, maririnig na natin yung oo? Sa akin, no, siguro, yes, maririnig. Pero hindi na importante sa akin yun. Yung mga nakikita natin mga napapanood natin araw-araw sa kanilang dalawa, kulang pa ba yun para sa atin? Importante pa ba yung marinig yung oo? So, para sa'yo? Para sa akin, kung may oo man, para na sa kanila yun, sa kanila ng dalawa yun. Para sa'yo, hindi importante yung label na marinig natin? Hindi lang pati mga level pa yan. Importante yung napapanood mo araw kasi doon mo maramdaman kung ano sila sa isa't isa. Ako bilang babae, importante para sa akin. Ay, ewan ko, bilang isang fan para sa akin, gusto ko din siyempre marinig. Para hindi ako maligaw. Andoon na yung sweet, minsan nagigakapan. I-feeling ko nga, talagang sobra pa sa inyo, di ba? So hindi ko na kailangan yung mag-announce pa. Siguro sa ibang fans na yung gusto talaga, ma-perfect talaga yung kanilang yung kanilang gusto, 100% na marinig yung matamis na oo. Pero sa akin, hindi na importante yun. Siyempre para sa akin, gustong-gusto ko rin marinig yung oo na yun. Kasi isa yun sa mga talagang pinakaantay ko din. Press 1 kung kaisa ko kayo. So anyways, let's wait and see na lang. And nantayin na natin yung tamang panahon kung kailan talaga. Pero sa lahat ready to, si Rachel. paalala lang sa lahat, baka ng iba dyan talagang umaasa sa birthday ni Rachel or sa birthday ni Roel, mayroon silang maririnig na oo or sinasagot pa si Roel. Unang-una, wala pang sinabi yung dalawa na mayroon kayong aabangan or doon na ba sasagutin nilang Rachel sa birthday ni Roel or birthday niya. Sa ibang fans lang din ang galing yun, hindi sa kanila. So you mean, hindi kami pwedeng mag-expect? Hindi kami mag-expect? Pwedeng mag-expect pero don't expect too much. Yun lang Okay, sige guys, hindi na lang pala tayo mag-expect. Kaya na lang natin. Expect pa kayo ng expect araw-araw ka napapanood yung ang sweet ng dalawa. Expect ka na expected. Ganon. Ayan na lang natin ma-surprise din tayo kung darating. Hayaan nyo ma-surprise kayo, hindi yung ibang fans kasi nagmamando na nanguutos na. Sagutin mo na lang kasi dapat sa birthday mo Rachel, sagutin mo na kasi 18 ka na. Ang pangit naman nun. Ayan na lang natin si Rachel kung kailan siya talagang hayaan nyo magdesisyon ang dalawa. Basta nakita natin araw-araw nagmamahalan sila, okay na yun. Ako, hindi okay yun. Gusto ko talaga marinig. But anyway, isang pag-uusapan natin ngayon about kay Tatay Rizal. So,
concerning na, basahan mo ulit yung ano niya, yung comment. Ano? Sabi dito, dapat si Tatay Rizal may disiplina sa sarili kasi may sakit at wala nang income. Lakas manigarilyo at inom alak, maawa ka sa So, 5 anak mo. Ang ibig sabihin nito ni ano, shout out sa iyo, no? Huwag mo na sabihin yung pa. Shout out sa'yo kay ate ba to or basta ano, hindi ko na sabihin pangalan mo. Ibig sabihin pa daw, walang disiplina sa sarili si Tatay Rizal at hindi nakikinig sa mga payo ng kanyang anak. Kasi noong birthday niya, yun yung isa wish sa mga nilang Rizal, lahat ng anak na yung iba pa nga umiiyak na. So ibig sabihin, walang disiplina si Tatay Rizal sa kanyang sarili. Tapos nasabi mo pa dito na walang income. Horban ka. Parang hindi ka makita. Nakakaano naman kayo mag-comment guys, nakakasakit naman kayo. Sabi yung pa, lakas managrilyo at uminom. Bakit? Kayo ba yung kainuman? Ikaw ba mismo ang kainuman? Araw-araw mo bang nakikita na nagiinom si Tatay Rizal? Feeling ko pag umiinom si Tatay, kung iinuman si Tatay Rizal, parang occasional lang. Kung Kapag, inom kahit ano, kung inom nasa lugar kasi alam niyo mayroon siyang sakit, mayroon siyang dinaramdam. Pero yung sabihin mong malakas uminom, malakas managrilyo, anak ng tipaklong, bakit magkapitbahay kayo? Alam mo araw-araw na yung ginagawa ni Tatay Rizal? Yan din ang hirap sa mga fans kung makapangusga eh. actually, Sobra. parang ang desisyon naman talaga ni Rachel na magpahinga na din si Tatay Rizal at siya nang bahala, no? Oo naman. At pabor din yung kay Rachel para may mag-alaga sa mga nakakabata ng kapatid para less burden na rin yun sa kanya para dire-diretso na siya sa gawain niya, di ba? Kasi meron tatay sila na nag-alaga sa mga kapatid niya. Imagine mo yung siya yung panganay, wala yung nanay nila. Tapos si Rachel ay nag-vlog pa, nag-i-edit, nag-school, pupunta dito, pupunta dyan. Tapos wala yung tatay nila kasi nagko-construction, di ba? Masyadong burden na yun para sa kanya. So, ang suggest niya sa tatay niya, paano din makapagpahinga at siya na ang bahala. Kasi alam niya sa sarili niya na kumikita siya ngayon na sapat para sa pamilya niya. Kaya, sino ba namang anak? Kahit naman ako kung nasa lugar ko, si Rachel, talagang isa-suggest ko sa papa ko na na mag-rest muna siya or siya na muna bahala sa mga kapatid ko, di ba? Tapos sasabihin pa dito ang comment niya, maawa ka sa 5 anak mo, si Rachel bubuhay, real talk. Paano naging real talk yung mga sinasabi mo? Tapos sabihin mo, ang lakas managrilyo, ang lakas uminom. Paano ka nakakasiguro na malakas magbisyo si Rizal? Paano ka nakasiguro na malakas uminom at malakas manigrilyo? Parang sa sinabi kasi niya, parang napaka-irresponsableng tatay. Parang, si Tatay Rizal. yun talaga, hindi lang parang, talagang, pinalapas niya dito, irresponsableng tatay si Rizal. Oo. Kaya ngayon si Tatay Rizal magandang ideya yung gumawa siya ng channel para makapag-upload siya ng kung anumang mga nangyayari din sa bahay nila, yung mga bisita, di ba? Maganda din yun para mas Saka itong ginawa niya, hindi to real talk. Sabi yung ito real talk, hindi real talk yan. Panguhusga yan. Mali yung ginawa mo. Siguro wala kasi nakikita niya na si Tatay Rizal nga wala or hindi nagtrabaho. Si Rachel ngayon. Paano niya makita? Nakita ba niya sa mga video na, sige, andun natin yung gibil ng si Tatay Rizal walang trabaho, pero doon tayo ba pag-usapan tayo alak tsaka sigarilyo? Alam ko naman hindi sila magkapitbahay. Nakikita ba niya sa video ni Rowell, ni Donat, ni Rachel na nagyup-yup ng sigarilyo si Tatay Rizal or nagtutungga ng alak? Matanong ko lang din sa mga sa nagsabi niyan. Kasi naisip nila si Tatay Rizal walang trabaho. Life example, hindi pumupunta sa trabaho talagang sinisweldoan. May trabaho si Tatay Rizal, sobra-sobra pa nga, di ba? Yung pag-alaga sa mga nakakabatang kapatid, maglaba, ganito, lahat ng mga pagluluto, pag-prepare ng kung anong kailangan ng mga anak niya. So, sa parte na yun, malaking tulong yun para kay Rachel na meron siyang Tatay Rizal na maalaga at maasikaso sa kanya at pati sa mga kapatid niya, nakakabatang kapatid. Kasi medyo malaking tulong yun sa kanya. Hindi na niya yun pati alalahanin pa. So, kung ako naman kay Rachel, gusto ko din yung tatay ko nandyan na lang sa bahay at mag-alaga na lang sa kapatid ko. Oo, tama. Kasi ako makita naman si Rachel monthly sa YouTube eh. Tapos ngayon si Tatay Rizal kahit pa paano, meron din YouTube channel. To be exact, kaya nga nagsisipag si Rachel, kinakaya niya yung lahat
daldala niya yung pag-aaral, pag-YouTube, lahat-lahat na, di ba? Doble-triple yung ginagawa niya is para sa pamilya niya, di ba? Hindi man niya gagawin yun kung like for example, nag-iisa lang siya. Dahil yun sa tatay niya, na dahil meron siyang kapatid, na dahil sa gusto niyang makatulong, kaya ginagawa niya yung lahat talaga. So, para kay Tatay Risa naman, good job. Kasi gumawa siya ng channel niya, no? Oh, mas maganda yung may channel siya para monthly meron siyang kita. Yes, at wala na kayong masasabi, walang ginagawa, asa sa ganito, asa sa sponsor. Yung mga nagsabing asa sa mga sponsor, inggit lang yun. Abay, malay ba ng Morales? Bakit nangihingi pa sila? Mayroong dumarating bigla eh. May kusang nagbibigay eh. Bakit sabing asa sa sponsor? Yung asa yung nangihingi. Yung pag-sponsor naman, kasi yung mga tao na yun, talagang, yung tipong may extra sa buhay, no? May extra money sila, and pinasaya sila ng Rochelle, pinasaya sila ni Rachel, kung anong nararamdaman nila while pinapanood. So, to give back is, yun, nagbibigay sila ng, ng money. Yes, tama. Na hindi inasahan ng Morales family, na hindi nila inasahan or hindi nila. O ikaw, ano masasabi mo sa mga nasasabi? Asa sa sponsor? Anong matalawanan mo? Mali yun. Never umasa sila sa sponsor. Oo, salamat Wait, sa ibig sabihin na pumasa sa sponsor kung nangihingi talaga sila. Oo, at kung hindi ko nakikilo si Rachel. Kung nakikita niyo si Rachel sa bahay lang, 24/7 nakahiga lang, walang ginagawa. Si Rachel ay kita naman, babad. Kita yun? Babad sa trabaho. Nag-aaral natin, orders natin. And yun, ginagawa niya lahat ng kaya niya. Ginagawa para sa pamilya. Nung nagkaroon ng chance si Rachel, sumita talaga siya. Talagang hindi niya sinayang. Talagang galing kalabaw ika nga siya. Nasusunod ko yung mga pangailangan niya. Kasi may kaagapan siya ng kasama siya. Tulad ng or yung mga sponsors na So, para kay Tatay Risa, tuloy-tuloy mo yung pag-YouTube mo. Actually, sa pagbuhan ng pag-YouTube, napakagaling ni Tatay Risa, no? Ano siya very, nga siya sa camera, hindi na siya nahihiya, talagang hindi na rin siya. Nagtansin ka sa sarili. Kanina, kumbaga, siya yung TikTok na hindi niya. Wala nang kinitibit. Pag mainit sa video niya, malamang ang nagtitibit ng galing. Sa naisip yung mga anak niya. Basta doon sa namos ka kay Tatay Risa, yung sabi ba itong Real TalkIlipo, kita paano nangIlipo yung Talk TalkIlipo. Oo naman, lahat anak ko, sundlo, sundlo, kumahay pa. Diba? Talagang talagang inubos yun ng Morales ha. Sino kayo susunod kay Tatay Risa? Lahat ang napapansin niya sa bagay na understandable kasi nakasokmit sila. Nakakaisip din yung ibang mga tao. And, ayun, maganda din sa kay Tatay Risa, hindi niya ina-absorb yung mga negative comments. Oo, mas maganda yung gano'n. Hindi siya, mas maganda kasi sa basta wag lang kayo
sa mga bashers, sa mga bashers, so mga nangbabasa sa mga ilang bashers dyan, kasi unang-una hindi naman kayo reactor, maapektuhan talaga kayo. May mga defender naman dyan, sila na yung bahala. Si Tatay Risa naman napaka broad-minded, open-minded actually si Tatay Risa, kasi unang-una hinayaan niya si Rachel na ganon, maging masaya, diba? Malaki yung tiwala niya kay Rachel at kay Ruel. Kasi hindi naman magiging masaya si Rachel at si Ruel ngayon kung walang binibigay na tiwala si Tatay Rizal sa kanilang dalawa, di ba? Oo naman. Tsaka sinong ama, matutuwa rin pag makita niya masaya yung kanyang anak. As long as nakikita niya, andun yung assurance na hindi mapapahamak yung anak niya. At basta alam ng Russell yung tinatawag na limitasyon. Yun yan. It's Yun yung always pinaka the best dyan. Tsaka huwag sirain yung tiwalang binigay ng ama. At naniniwala naman ako na talagang iniingatan ni Ruel yun at ni Rachel. Oo naman. So, yun. Hindi totoo para sa akin, it's fair enough na si Tatay Risa nasa bahay. Isa din sa mga pinakamalaking tulong niya kay Rachel, kay Langga Rachel. Ngayong Mas okay pa yun na nasa bahay si Risa, kasi unang-una wala nang magbabantay sa kanyang mga anak. Hindi, Mas ngayong maganda yun. sikat si Rachel Wowlife, malaki talagang tulong na kapag may pumupuntang bisita, ay panatag yung loob ni Rachel na may tatay siya, nandun si tatay, nandun si papa, di ba? Hindi na niya iisipin yung habang sa school siya, ay may pupunta sa bahay, di ba? So, kasi papa nasa construction, nagtatrabaho, ganun. Kahit naman sinong anak, kung nasa kalagayan ni Rachel, kung nasa kalagayan ng pamilya nila, for sure, papatigilin nyo din yung papa nyo pag hahakot ng simento, kung anumang trabaho mabibigat sa labas na sobrang init na meron nang nararamdaman, di ba? Yun gusto ng ibang mga tao, yung mga hindi gusto sa mga tawag na haters sa Morales family, tipong nakapanood nila araw-araw na nahihirapan yung isa, nagbubuhat, ito naghakot ng simento, yun gusto ng ibang tao. Sa bagay hindi natin ma-place yung ibang utak ng mga fans eh. So ganun lang yun. Basta yung nag-comment about kay Tatay Risa, yung sinasabi mo real talk, mali yun. So, Hindi real talk tawag doon. guys, that's it. Yun yung gusto namin ipaabot sa nag-comment ng about kay Tatay Rizal, na malaking tulong para kay Rachel ang manatili sa bahay si Tatay Rizal dahil hindi naman siya pabayang ama. Nagtatrabaho siya sa mga gawaing bahay at inalagaan yung mga kapatid ni Rachel, pati mga bisita ni Rachel ay andyan siya para asikaso nito. Pag-entertain. Yes. And ngayon guys, huwag na kayong mag-alala dahil si Tatay Rizal may channel na rin. So kahit papano, kumikita pa. Subscribe guys kung hindi pa nakapag-subscribe sa channel ni Tatay Rizal. Yung Pading Rizal sa kanya po Pading yun. Rizal Vlogs, no? So kumikita na rin siya sa mga vlogs niya. Monetize na ba siya? May nagsabi monetize na tayo. So maganda yun kasi monthly, makakasahod siya. Yes, exactly. Diba? So yun lamang guys. Thank you so much for watching and see you guys all on our next reaction. Salamat. Bye-bye. Gandang araw po sa lahat. Support niyo po Miss Sims Live.